magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa Grace and Truth Community Church Online Sunday Service. Kung ito po ay first time niyo po na makapanood, nais ko rin po kayong i-welcome sa aming church. Para po sa ating announcement, patuloy po ang ating pong mga gawain. Ang ating pong online Sunday service ay ginaganap po every Sunday. Ito po ay ina-upload sa ating Facebook page at sa ating pong YouTube account. Ang ating din pong midweek service ay ginaganap po every Wednesday, 7:30 po ng gabi. Kung nais niyo pong mag-join sa gawain po ito, maaari niyo lamang pong i-click ang link po na ipinupo sa ating Facebook page. I hope po na kayo po ay safe and healthy nasaan po kayo naroon. Sa pagpapatuloy po natin ng ating pong gawain, samahan niyo po ako na manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na pagkilos mo sa bawat isa sa amin. Bagamat kami, Panginoon, ay nasa aming kanya-kanyang tahanan, salamat, Panginoon, sa patuloy na pagpapala mo, sa patuloy, Panginoon, na pagkilos mo sa aming mga buhay. Dinadalangin namin, Panginoon, ang aming gawain sa umaga pong ito. Dalangin po, O Lord, na ako po ang mag-bless sa bawat isa. Lord, pangusap ka po sa aming mga puso't isipan. Tunay nga, O Lord, na gamitin mo, Panginoon, ang salita na aming maririnig, Panginoon, sa oras ito, Panginoon, upang kami po ay patuloy, Panginoon, na magkaroon ng mas makatulong ito, Panginoon, upang kami po ay magubad sa aming mga spiritual na pamumuhay. Tunay nga, Panginoon, dinadalangin mo ang pag-iingat mo sa amin. Lord, sa iyo po namin pinagkakatiwala lahat ng ito. Maraming salamat po. Sa madami sa pangalan ni Yesu Cristo. Amen. Good morning po sa inyong lahat. Samahan niyo po kami umawit ng papuri sa ating Panginoon. You are the hope that
Good morning and welcome po sa GTCC Online Church Service ngayong umaga ng Sunday, October 17. October 17 at tayo po ay magpapatuloy sa ating series na The Seven Deadly Demons in the Human Heart at tayo ay nalalapit na sa katapusan ng series na ito. So, November siguro, sa pagpasok ng buwan ng Nobyembre, tatapusin na natin ito at magkakaroon tayo ng ibang tatalakayin. At pagkatapos Disyembre, dahil magpapasko siguro, tatalakay tayo ng tungkol sa Kapaskuhan. Pero tingnan natin kung ano yung gagawin ni Lord sa atin. Pero malapit na tayo matapos sa series na ito, konting tiis na lang. Tayo ay nasa ikawalong bahagi na ng series na ito at ang ating paksa ngayong umaga ay gluttony, belphegor, and self-control. Gluttony, belphegor, and self-control. So yan ang ating paksa ngayong umaga. Doon sa aklat ni Dante Alighieri na The Divine Comedy, binanggit niya ang 9 circles of hell. Yung aklat na yon ay isang narrative poem. No, ito ay isang tula, pero hindi umuugma yung mga, hindi nagra-rhyme yung mga linya. Ito ay isang tula na parang kwento. Kaya ito ay isang kathang-isip lang, hindi ito totoo, hindi ito biblical. Doon sa aklat na yan ay merong tatlong bahagi. Merong tatlong bahagi o aklat. Yung inferno, purgatorio, at paradiso. Ito'y tungkol sa paglalakbay ni Dante, nakasama niya si Virgil. Naglakbay sila mula sa inferno, sa purgatorio, papunta sa paradiso, sa paradise. At doon sa inferno, may binanggit si Dante Alighieri na 9 circles of hell. Doon pa lamang sa pintuan ng impyerno, sa pagpasok sa impyerno, nakalagay na abandon all hope, you who enter here. Iwanan ninyo na ang lahat ng pag-asa, kayo na magsisipasok dito. So, yun yung nakalagay doon sa pagpasok pa lamang doon sa inferno. At doon sa inferno na yan, mayroong 9 na paikot na bahagi. Yung inferno, 9 na circle, yun nga, yung 9 circles of hell. Makikita nyo na ito ay isang kathang-isip lamang sapagkat sa Biblia wala naman sinabing 9 circles ang hell. Ano? Ang unang paikot na bahagi, yung first circle ay tinatawag na limbo. At doon nagtutungo lahat ng mga hindi nabinyagan. Dapat natin malaman na si Dante Alighieri ay isang Romano Katoliko. Ito'y sinulat niya noong 1300s, no? Na matagal ng panahon. At lahat ng hindi nabinyagan sa simbahan ay doon napupunta. At noong panahon na yun, noong 1300s, kadalasan yan ay tumutukoy sa mga pagano. So lahat ng hindi nabinyagan, doon sila sa limbo. Mga bata na hindi na binyagan ay pumunta. Kaya nga, di ba, nagkaroon din tayo ng kaisipan dyan nung tayo nasa traditional na simbahan pa, yung tungkol sa limbo. Na kapag ikaw ay isang bata na hindi na binyagan, ikaw ay, lalo na yung mga namatay na hindi na binyagan, sila ay pupunta sa limbo. Hindi natin alam kung ano yung limbo eh. Dito pala yun, doon sa sinabi ni Dante Alighieri na 9 circles of hell, yung unang paikot na bahagi, yun ang limbo. So, ibig sabihin, yung limbo ay bahagi ng impyerno yun. Kasi iba pa yung purgatorio. So, yung pangalawang paikot na bahagi, yung second circle, yun naman ang pinaglalagyan ng mga lustful person. Tinalakay natin yung lust ng nakaraang pagtalakay natin. Lahat ng mga taong pinag-aharian ng mahalay na pagnanasa, doon kayo sa second circle of hell. Sa ikalawang paikot na bahagi. Yung ikatlong paikot na bahagi ay doon naman tinatapon ang lahat ng matatakaw, yung glutton. So doon sila tinatapon. Ngayon, binanggit ko lang ito
para bigyan pansin natin na ang katakawan sa mata ng iglesia ay isang matindi at nakamamatay na kasalanan. Hindi ito basta sarap kumain. Hindi lang basta yan, ha? Hindi lang basta pagsuway sa kalooban ng Diyos, kundi ito isang nakamamatay na kasalanan. Ayon nga kay Evagrius Ponticus, yung naglista ng 7 deadly sins, isa yan doon. No? Isa yan sa 7 deadly sins, yung katakawan. Kaya naman, binigyan ni Dante Alighieri ng isang particular na lugar sa impyerno. Sa impyerno niya, hindi yung impyerno ng Biblia. Yung Dante's Inferno, ang tawag. Doon sa impyerno ni Dante, binigyan niya ng particular na lugar ang mga matatakaw. At yun nga, yung third circle of hell. So kung gusto niyo pang malaman yung tungkol dyan sa mga circles of hell na yan, basahin niyo yung The Divine Comedy. Ngayon, maaaring sabihin ng iba, ano ngayon pastor kung sinasabi ni Evagrius na ang katakawan ay isang deadly sin, ano ngayon kung ito ay merong particular na lugar doon sa inferno, nangangahulugan ba na ang katakawan ay isang kasalanan? Well, ano ba ang sinasabi ng Biblia? Yun ang question, kasi ang Biblia ang ating autoridad tungkol sa bagay na ito. Ano ba ang mga kasalanan? Pag sinabi natin kasalanan, ang Biblia ang magsasabi kung anong kasalanan. Kung hindi binanggit na Biblia na kasalanan, then hindi kasalanan. Pero pag sinabi ng Biblia na ito ay kasalanan, then kasalanan yun. At ano ba ang sinasabi nga ng Biblia? Sa New Living Translation ng Ezekiel 16:49, Ezekiel 16:49, ganito ang sabi. Sodom sins were pride, gluttony, and laziness. Sodom sins were pride, gluttony, and laziness. Tama yung tatlong to, itong tatlong to. Pride, gluttony, and laziness, kasama yan doon sa 7 deadly sins. Sodom sins were pride, gluttony, and laziness, while the poor and needy suffered outside her door. Sa Philippians 3:19 sa Common English Bible, ang sabi, their lives end with destruction. Their God is their stomach. And they take pride in their disgrace because their thoughts focus on earthly things. Their God is their stomach. Ang kanilang sikmura, ang kanilang tiyan, ang kanilang Diyos, nilalagyan, sinasamba na halos ang kanilang sikmura. Yan ang katakawan. Lord, sa umagang ito, pagpalain po ninyo kami, turuan niyo po kami ng mga nais ninyong matutunan namin at higit lalo sa lahat, Panginoon. Bagamat sa araw-araw ay binubusog niyo ang aming tiyan, binibigyan niyo kami ng aming pagkain sa araw-araw. Lord, busugin niyo ang aming puso ng inyong presensya. Fill our hearts with your presence, Lord. At gusto namin na lagi kayong kasama, Panginoon. Maging ang aming isipan, Panginoon, ay punuin niyo ng inyong presensya. Na sa araw-araw ay matutunan namin na lumakad na kasama kayo. Lord, we love you this morning and we praise you. Bless us as we study your word. Amen. Of course, ang pagkain, alam natin yun, ang pagkain, yung eating, ay hindi masama. Yan ang isang pangangailangan. Kinray tayo ni God na mayroong ganong drive o ganong need. Kailangan natin kumain para tayo mabuhay. Ganon din naman, alam din natin ang pagkain o yung food ay hindi masama. Food itself is not bad. Hindi masama yun. Pero ang sobrang pagpipita at paghahangad na kumain at paghahangad sa pagkain ay isang kasalanan. Yun nga ang tinatawag na katakawan. Pero hindi lamang yan ang larawan ng katakawan. Higit pa sa pagnanasang kumain ang katakawan. Katulad ng iba pang mga kasalanan na sinisilip natin dito sa ating series, ang katakawan ay hindi lang ordinaryong paglabag o pagsuway sa kalooban ni God, kundi ito rin ay merong impluwensya. Merong impluwensya ng isa, dalawa, o marahil higit pang mga demonyo. At pinangalanan nga ni John Wycliffe ito, doon sa kanyang aklat na Lantern of Light, pinangalanan ni John Wycliffe
yung demonyo na umuudyok sa pagiging matakaw ng isang tao na Belphegor. Bagamat sa aklat ni Peter Bensfeld na isang German na pastor at theologian, hindi niya inignay si Belphegor sa katakawan. Inugnay niya si Belphegor sa katamaran o doon sa sloth na ating tatalakayin sa susunod na pagtalakay natin ng ating serye. Ganun pa man, hindi mahalaga yung pangalan. Kasi sabi ko nga, at paulit-ulit ko sinasabi na ito ay mga kaisipan lamang tao, idea lang ng tao yung pagbibigay ng pangalan. Hindi natin alam talaga kung ano pangalan ng mga demonyong umi-influensya sa atin. Yan man ay sa kahalayan, yan man ay sa greed, yan man ay sa pagkagalit, yan man ay sa... Hindi natin alam kung ano mga pangalan ng mga demonyong yan. Iniugnay lang nila yung mga pangalan. Binigyan lamang nila ng pangalan. Nagsimula nga kay John Wycliffe, no? Binigyan niya ng pangalan yung Seven Deadly Sins, binigyan niya yung ng pangalan yung mga demonyong influensya sa mga taong merong ganong kasalanan. Ang dapat nating pansinin dito, ang dapat nating bigyan ng pansin ay yung realidad na merong mga tao, Kristiyano man o hindi, na pinaghaharian ng pride, pagmamataas, kasama na yung vainglory, yung feel of kayabangan. Minsan, hindi natin dinideny natin, pero nandun yung vainglory. Pinag-usapan namin minsan yan sa doon sa midweek fellowship, pinag-usapan namin yung tungkol sa vainglory. Kasama yan, pride, vainglory, pinaghaharian ng ganyan. Yan ay realidad. Kasi naman, hindi merong ganyan. Pinaghaharian sila ng pride, vainglory, pinaghaharian ng anger o pagkagalit o poot, pinaghaharian ng greed, kasakiman o pagiging gahaman, pinaghaharian ng envy o yung inggit, lust, tinalakay natin na nakaraan. Ngayon nga, yung gluttony, yung katakawan, at sa susunod ay pinaghaharian ng sloth, laziness o katamaran. Yan ang realidad dito sa mundo. Kristiyano man o hindi, ay merong napapailalim sa ganyang kalagayan. So yung kalagayan na yan na ikaw ay pinaghaharian ng mahalay na pagnanasa, katakawan, yan ay hindi lamang ordinaryong pagsuway sa kalooban ng Diyos, kundi yan ay merong impluensya o pag-uudyok ng isa o higit pang demonyo. Bagamat maaaring hindi pangalan nila yung mga binanggit natin pangalan dito, pero mahalin nyo, yung pangalan ng mga demonyo yun ay Charlie. Na yung si Charlie, Demon Charlie, ang siyang umu-influensya sa atin para gumawa ng isang bagay at mapailalim tayo sa isang paggawa ng kasalanan. O kaya naman ay Jamie. Maaaring ganun ang pangalan nila, pero dito, binanggit lang yung mga pangalan na Belphegor, Beelzebub, Satanas. Yan ang kasing mas malapit na makikita sa Biblia. At ito nga si Belphegor, ay titingnan natin mamaya, sino ba siya, saan ba nagmula ang kanyang pangalan? Pero ulitin-uli, hindi necessarily Belphegor ang pangalan ng demonyong umuudyok sa isang tao para maging matakaw. May mga taong matakaw, Kristiyano naman o hindi, at merong demonyong umi-impluensya sa isang tao kapag siya ay nasa ganong kalagayan. Sigurado yun, merong isang demonyo o higit pa. Pero ang pangalan, hindi tayo tiyak. Maaaring posible. Malamang hindi, pero posible. Ngayon, sino nga ba itong si Belphegor? Ang pangalang Belphegor ay sinasabing nagmula sa salitang Baal Peor, at yan ay makikita natin sa Biblia. Ayon sa isang alamat, si Belphegor ay embahador ng impyerno sa France. Yan ang sabi doon sa isang alamat. Kaya ang kanyang talagang katunggali ay si Mary Magdalene, sapagkat si Mary Magdalene ay isa sa mga patron ng Fransya. Pero yun ay isang alamat lamang. So, ang kanyang pangalan ay nagmula doon sa biblical name na Belpeor.
At ayon sa isang alamat, siya ay embahador o ambassador ng impyerno. Impyerno may ambassador sa France. Di at alam kung sino ang ambassador ng impyerno sa Pilipinas. Maring, ano kaya? Mga pangalan ng senador. Kumuha tayo doon, pangalan ng mga presidente. Yun ang pangalan ng ambassador ng impyerno sa Pilipinas. Maring Edgar, no? Ang pangalan ng ambassador ng impyerno sa Pilipinas. Wala ako sa Pilipinas kaya hindi pwedeng Edgar. Maring ibang Edgar. Pero hindi totoo yun. Walang ambassador ang impyerno. Ang impyerno ay hindi kaharian. Tandaan niyo yan. Hindi si Satanas ang hari ng impyerno. Ito nga yun eh. Yung sa Divine Comedy, doon natin nakuha yan eh. Yung idea na si Satanas ang naghahari sa impyerno. Hindi ganun yun. Yun ang paglalarawan ni Dante Alighieri, pero hindi yun ang biblical na katotohanan. So, bakit iniugnay ni John Wycliffe yung pangalang Belphegor sa katakawan? Yan ay marahil sa awit o sa Psalm 106, awit 106 verse 28 na mababasa natin na kung saan ang mga Israelita ay nakiisa kay Baal Peor at sila'y nagsikain ng mga pagkain na hindi nila dapat kainin. Ang sabi doon sa awit 106 verse 28, at iniugnay nila ang kanilang sarili sa Baal Peor at kumain ng mga handog na inialay sa mga patay. Yan ay mababasa natin sa awit 106 verse 28, ang Biblia 2001. At iniugnay nila ang kanilang sarili sa Baal Peor at kumain ng mga handog na inialay sa mga patay. Yung katakawan ng mga Israelita, ang nagtulak sa kanila para kainin ang mga pagkaing inialay sa mga patay. Mga pagkaing hindi nila dapat kainin, kinain nila dahil sa kanilang katakawan. At yung marahil ang dahilan kung bakit iniugnay ni John Wycliffe si Belphegor doon sa gluttony sa katakawan. Pero kung si Belphegor nga ba, o Belphegor nga ba ang pangalan ng demonyo sa likod ng katakawan, doon tayo hindi tiyak. Ang tiyak, ang totoo, merong demonyong umi-impluwensya sa sinumang tao na talagang talamak. Pinaghaharian ng katakawan. Merong umi-impluwensya. Kumbaga addict sa pagkain. Kaya talagang lumalaki ng lumalaki. So, pag ikaw ay isang tao na sobrang pagkahumaling mo sa pagkain at nagiging gahaman ka dahil sa pagkain, malaki ang tsansa na ikaw ay impluwensyado ng isa o higit pang demonyo. Pero ulitin ko, kung ang pangalan niya ay Belphegor, hindi tayo tiyak. Mas malamang ay hindi, pero hindi imposible. Ang tiyak ay merong mga taong matatakaw. At yan ang makikita natin sa realidad dito sa mundo. Mga taong sobrang takaw. Mga taong halos pinaglalaroan ng pagkain na kinakain. Nakikita niyo yan, di ba? Sa Facebook mayroong ganyan. Yung mga pa-contest na talagang kakainin nila yung sa loob lamang ng yung 5 minuto. Hindi katakawan yun. Marahil ang isipan nyo ay hindi naman talaga ganun sila palagi. Pero merong kaugnayan sa pagkain yan. They are becoming greedy for something, yung price marahil, dahil sa pagkain. Kaya sabi ko kanina, pagkahumaling sa pagkain at nagiging gahaman dahil sa pagkain. Nagiging gahaman marahil sa pera dahil sa pagkain. Kasama na dyan yung mga businesses na nagiging gahaman sa pera dahil sa pagkain. O sa pamamagitan ng pagkain. Kaya hindi lang yung pagkain ng pagkain. Yan ang realidad sa ating paligid. Mayroong mga taong sobrang takaw, sobra sa pagkain. At mayroong mga taong may mga taong nagiging ganid, nagiging gahaman dahil sa pagkain. Hindi masama ang kumain. Ulitin ko, hindi masama ang kumain.
sapagkat tayo nilalang ng Diyos na mayroong pangangailangan sa pagkain. Alam natin yon dahil sa kwento pa lamang ni Adan at Eva, sinabi ng Lord sa kanila, pwede niyong kainin ang bunga ng punong iyon, pero huwag niyong kakainin ang bunga ng punong ito. So, nahando na yung natural na sa atin ang kumain. Hindi rin masama ang ganahan ka sa pagkain. Kung ikaw ay magana kumain, hindi rin masama yun. Napitan natin ang isang bata na maganang kumain, okay lang yun, dapat lamang. No? Pero ang kumain ka ng napakarami sa punto na bumibigat na ang timbang mo sa paglipas ng mga araw ay isang masamang senyalis na ikaw ay isang matakaw na tao. Ang kumain ka ng higit kesa sa itinakda para sa iyo ay pagiging matakaw din na hindi mo na iniintindi ang mga kasama mo sa bahay o ang ibang tao. Yun ay katakawan din. Ang labis, ulitin ko yung labis sa pagkain ng mga mamahaling pagkain dahil yun ang hinahanap ng iyong masamang panlasa ay napapabilang din sa katakawan. Ang mag-imba ka ng maraming pagkain para panatag ang iyong sikmura ay masasabing katakawan. Ang magsayang ka ng pagkain para lamang magkapera ng malaki ay isang uri ng katakawan, pagiging gahaman. Lubhang nagiging masama, no? Lubhang nagiging masama ang katakawan kung hindi natin tinutulungan ng ibang tao na meron pang ngailangan sa pagkain. Muli, sabi ni God tungkol sa Sodoma, Sodom's sins were pride, gluttony, and laziness, while the poor and needy suffered outside her door. Kain tayo ng kain, ng mahaling pagkain, order dito sa Grab, dito rin, marami na, Just Eat, Deliveroo, order tayo ng order ng mga pagkain, minsan nasasayang, sa kabilang dako, may mga tao na walang makain. Yung sinasabi doon sa Ezekiel 16:49, Sodom's sins were pride, gluttony, and laziness, while the poor and needy suffered outside her door. Isipin niyo minsan, may mga Kristyano na talagang galit na galit sa mga bakla at tinatawag lang Sodomites because yung Sodom nga, di ba? Pero they are guilty of pride, gluttony, and laziness, and not caring for the poor. At ito rin ay kasalanan ng Sodom. Ang pagiging glutton ay pwede rin sabihin, pagiging matakaw ay pwede rin sabihin Sodomite. Dahil yun ang kasalanan ng Sodom din. Sabi dito sa Ezekiel 16:49. Pagiging tamad, ang pagkakaroon ng pride, ang hindi pagkalinga sa mga nangangailangan, yan ay kasalanan ng Sodoma, kaya pwede rin sabihin Sodomite. Hindi lang yung mga bakla, huwag natin masyadong bigyan din yung mga bakla na Sodomite. Hindi porke nakita natin doon sa Genesis na sila ay, sa aklat ng Genesis na yung Sodom ay pinadala ng apoy dahil sa mga naroon, mga tao doon, yun ang ginamit nating term sa kanila. Pero dito, makikita natin, ang kasalanan ng Sodom ay hindi lang yun. Hindi lang yung homosexual act, kundi yung pride, gluttony, and laziness, at yung kawalan ng pakialam sa mga nangangailangan. So, yan ay kasalanan din. At dahil tinatalakay natin ang tungkol sa katakawan, binibigyan ko ng diin yung gluttony dito, yung pagiging matakaw. At kasama nga dyan ay yung pagsasayang. Bili tayo ng bili, kain tayo ng kain, imbak tayo ng pagkain, at marami dyan ay nasasayang. Samantalang may mga taong, di ba? May mga taong nangangailangan ng pagkain. Alam niyo ba, nung nakaraang taon, ayon sa report ng World Vision, sa buong mundo, nasa 8.9% ng population ng buong daigdig, 690 million people ang natutulog na walang laman ang sikmura kada gabi. Simula 2014, ang bilang
ang bilang ng mga taong apektado ng gutom ay parami ng parami. Kapag nagpatuloy ito sa ganitong pagdami, lalampas ito sa 840 million sa taong 2030. Yan ang report noong last year ng World Vision. Ayon naman sa Oxfam.org, ang bilang ng mga taong namamatay kada araw dahil sa gutom ay sa pagitan ng 7,750 hanggang 15,345 na tao. Kada araw namamatay sa gutom. Hindi ako matakaw at mararing hindi rin kayo matakaw. Pero ang isang bansa o maging ang buong daigdig ay maaring maging matakaw sa paraan na nagpuproduce tayo ng mga pagkaing sobra-sobra at pagkatapos ay nasasayang lang, itinatapon lang. Maaring hindi tayo yun, pero ang buong daigdig, lalo na ang business world, nagpuproduce ng pagkain. Pagkatapos nasasayang lang. Halimbawa, roughly 1/3 of the food produced in the world for human consumption every year, approximately 1.3 billion tons, gets lost or wasted. 1/3 na ipinuproduce na pagkain para sa tao, para gamitin ng tao, bawat taon. Approximately 1.3 billion tonelada na pagkain ang nasasayang. Maging dito sa UK mismo, ang UK ay guilty. Actually, sa Europe, ang UK ang numero 1. The UK produces the highest amount of food waste in Europe. UK throws away around 9.5 million tons of food waste in a single year. Even though 8.4 million people in the UK are in food poverty. So, sabi nung report na to, na ang UK ay nagpo-produce ng pinakamaraming food waste sa buong Europe. 9.5 million tonelada na pagkaing nasasayang sa bawat taon. Samantalang mayroong 8.4 million people sa UK ang nasa food poverty. Dito sa UK, mayroon kami tinatawag na food bank. No, nagdo-donate ang mga churches. Every third Sunday, mga churches, magdadala yung mga miyembro ng pagkain nung hindi pa pandemic. No? Nagdadala sila ng mga delata. At pag na-gather na yon, pag naipon na yon, dinadala yun sa food bank. Ang food bank naman ang nagdi-distribute sa mga walang access sa pagkain, yung mga homeless. Libre yun, binibigay sa kanila. Pero, alam nyo ba na maraming businesses, lalo-lalo na mga supermarket, ang mga nasa food industry, no? Ang nagtatapon ng napakaraming pagkain. Dahil dito, pag expire na talaga, sumusunod sila sa expiry date at hindi na yung pinamimigay, hindi yung binebenta uli. Pag nag-expire yun, talagang tapon yun. Pero yung expiry date na yun, meron pang allowance yun, pwede pang kainin nyo kami. Kasi minsan, pag yung araw na ito, ang expiry date, binibili pa namin yun at iluluto din sa araw na yun. Pero sila, hindi nila bibilin yun, yung mga locals. At yun ay tinatapon. Imagine niyo yung mga tinatapon sa supermarket, yung mga malalaking supermarket. Hindi lamang dito, kundi sa buong mundo. Ganun ang ginagawa nila sa pagkain, yung mga expired na. Yung mga dilatang, yung mga canned goods, mga pagkain dilata na nag-expire na. Anong ginagawa nila doon? Hindi nila pinamimigay yun. Itinatapon nila, napupunta yung sa landfill. Kasi yun ang business practice. Kasi pag pinamigay mo yan, hihintay na lang mga tao na magpamigay ka ng magpamigay. Hindi na nila bibilin. So, parang, kumbaga, ang philosophy ay, kung ayaw nyong bilhin, kung hindi nyo mabibili, hindi rin namin pwedeng ibigay sa inyo. Itatapon namin to. So, magpuproduce ulit sila ng panibago para bilhin. At kung may matitira, tapon ulit. So, ganun ang nangyayari. Kasi ako,
Nung unang 4 na taon ko dito, nagtatrabaho ako sa shopping mall. At doon sa shopping mall may fast food doon, no? May KFC. Binanggit ko na yung pangalan. May mga Pilipino nagtatrabaho doon at minsan isang gabi nung nililigpit na namin yung mga gamit doon, inaayos na namin. May isang napakalaking tawag namin doon trolley na nilalagay doon, no? So malaki siguro kasing taas ko, ganyan kalapad. Puno ng chicken yun, puno ng manok. At yun ay dadali na doon sa basurahan, itatapo na. Pero yung isang Pilipino, dahil kami mga Pilipino, kahit expert, kinukuha namin, ipinamigay niya sa amin mga Pilipino. Sabi, kunin niyo, sayang yan, tatapon na namin to. Ganun yun, talagang tinatapon yun dahil hindi naluto nung araw na yun. So napakaraming pagkain na natatapon. Anong punto ko dito? Bakit napunta ako dito? Anong kinalaman to sa Katakawat? Ang mga taong ito, yung nagkakaroon sila ng pagiging gahaman sa salapi sa pamamagitan ng pagkain. Nagpuproduce ng pagkain. Matakaw sila in the sense na hindi sila kumakain ng mga pagkain ito, marahil, no? Pero ang gusto nilang makuha mula sa mga pagkain pinuproduce ito ay yung pera. At iyan ay isa sa bahagi ng pagiging matakaw. Maaaring hindi doon sa pagkain, kundi matakaw doon sa pera na ibubunga ng mga pagkain pinuproduce nila. Alam mo, wala tayong magagawa sa mga bagay na yan. Hanggat mayroong negosyo sa pagkain, merong pagkain na itatapon kaysa pakinabangan ng mga nagugutom. Pero kahit wala tayong magagawa sa mga bagay na yan, sa ating sarili mismo, meron tayong magagawa. Siyempre, sa ating pagkain, no? At bihira sa atin yun eh. Maaring wala sa ating matakaw. Wala sa atin yung kain ng kain. Ha? Wala sa atin yung talagang lagi tayong ma-order ng masarap na pagkain o pupunta sa restaurant na mamahalin. Lalo-lalo, nagkaroon ng pandemic, 2 taon na halos na hindi nagpupunta sa restaurant na marami sa atin. No? Ngayon, magbubukas na. No? Pero, kahit na hindi tayo ganun katakaw, we must exercise self-control. Sa madaling sabi, pwede ba nating simulang i-exercise ang self-control na hindi natin ipikit ang ating mga mata sa mga taong nagugutom sa iba't ibang panig ng daigdig? Maaari kasi hindi tayo matakaw. Maaari hindi tayo matakaw. Pero ang problema natin ay iba. Marahil ang problema natin ay ipinipikit natin ang ating mga mata sa mga nagugutom sa ating paligid. Kaya yung self-control ay papasok dito. Pwede ba nating simulang i-exercise ang self-control na hindi natin ipikit ang ating mga mata sa mga taong nagugutom sa iba't ibang panig ng daigdig? Pwede ba nating simulang i-exercise ang self-control sa pagbili ng kung ano-ano at ibahagi natin ang salpingin sa iba? Alam niyo, 3 years ago, hindi ko makakalimutan yung luha sa mata ni Colin. Nang i-introduce niya ako doon sa Share the Meal app, mobile app, naiyak siya dahil nakita niya doon sa Share the Meal app na yon, yung isang bata na napakapayat dahil sa gutom. At ginamit ni Lord yung luha ng anak ko para mamulat yung mata ko sa pangangailangan na mga taong nagugutom, may pangangailangan. Alam ko sa Pilipinas meron din, pero marami sa iba't ibang panig ng daigdig kung imumulat natin ang ating mga mata ang hindi kumakain. Yun nga, sinabi ko kanina, 690 million people ang natutulog kada gabi na walang laman ng sikmura. Tayo, nakuha natin na kumain ng sarap, pasalamat tayo sa Diyos. Pero wag lang natin silang alalahanin sa panalangin. Gumawa din tayo ng aksyon para sa kanila. At hindi ko
tinutukoy dito, yung mga taong walang makakain dahil tamad. Hindi yun. Ha? Hindi yun ang pinag-uusapan natin. Yung mga tamad, yung mga walang makakain dahil tamad, hindi dapat konsentihin yun. Dapat yung tulak silang magtrabaho. Ang sinasabi ko dito, yung mga taong walang makakain dahil walang access sa pagkain talaga. Hindi nila iisiping mang hold up sa kanilang paligid dahil lahat sila roon ay wala. Walang makakain, walang pera, walang anuman. Yun yung sinasabi ko, na talagang ang mga bata ay ang papayat na dahil sa gutom. At meron mga taong ganun. Nakikita natin ang kahirapan ng Pilipinas. Totoo yun. Pero meron pang mas mahirap doon. Meron pang mga tao na talagang hindi na kumakain. Ng ilang araw na. Na ilang gabi na. At sila yung mga nasa listahan ng United Nations World Food Program. At yun nga ang tinutulungan ng Share the Meal na yung salaping nalilikom ng app na ito ay idinadala doon. Ibinabahagi sa kanila. Ngayon, kung di nyo kaya mag-donate regularly sa ganung mga uri ng charity organization, ang pwede nyo gawin ay kahit na napasyal kayo halimbawa sa isang masarap na restaurant, ipinanalangin nyo, nagpasalamat kayo sa Diyos, kung meron kayong app, i-share nyo yung meal na yun. Ano na yung 50 pesos na i-share nyo yung pagkain na yun? Tuwing papasok lang kayo, kahit tuwing papasok lang kayo sa isang restaurant, at hindi naman yung ginagawa yan araw-araw, hindi nyo ginagawa yan every week, marahil once a month ginagawa nyo. So, tuwing papasok kayo sa restaurant, i-share nyo yung meal na yun sa pamamagitan ng app na yun. Yun ang pinakamadali na paraan para magbahagi tayo ng pagkain sa mga nagugutom. Well, kung gusto nyo magbigay sa mga nagugutom sa kapitbahay nyo, walang problema, okay din yun. Ang mahalaga, inaalala nyo sila. So, although katakawan, dahil sabi ko nga kanina, wala halos matakaw sa atin. Maaaring walang matakaw. Walang kain ng kain. Maaaring bumibigit lang ang timbang natin kasi hindi tayo kumikilos, pero hindi tayo matakaw. Pero ang problema natin, marahil ay yun nga, pinipikit natin yung mata natin sa mga taong nangangailangan sa ating paligid. Lalo-lalo na yung mga nangangailangan sa pagkain. At nawatulungan tayo ng Diyos sa bagay na ito. So, hindi lang tayo magkaroon ng self-control na hindi kumain ng marami. Tama lang yun. Gawin natin yun. Mahalaga yan para sa ating kalusugan. Dahil pag sobra sa pagkain, nakakamatayan. Yan ay kasalanang nakakamatay. Yan ang kasalanang literal na nakamamatay. Pagkain ka ng kain, talagang tetepokin ka niyan. Pero mag-exercise din tayo ng self-control na huwag nating ipikit yung ating mga mata sa mga taong nagugutom sa ating paligid. Dahil responsibilidad natin, sabihin natin, responsibilidad natin bilang mga Kristiyano ang lingapin ang mga taong ito. At nawa ay mamula tayo sa ganung bagay. So itong pagtalakay natin ito tungkol sa katakawan, dahil wala ako talagang masasabi tungkol sa katakawan dahil walang matakaw sa atin. Pero self-control, exercise natin yung self-control na wag nating ipikit yung ating mata sa mga nangangailangan. Lord, sa tanghaling ito, we bless your name at hipuin ang puso namin, Panginoon, na lingapin ang mga nagugutom sapagkat alam namin, Panginoon, sa puso namin, sa aral, sa turo ng Biblia, meron kami tungkulin bilang mga anak mo na tulungan ang mga walang pagkain, pakainin ang mga nagugutom. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagkakaloob mo sa aming mga pangangailangan sa araw-araw, Lord, na kumakain kami 3 beses sa maghapon. Salamat. Maraming salamat sa patuloy na pagbibigay mo sa amin ng pagkain. At inaalala rin namin, Panginoon, ang mga tao na ni isang beses sa maghapon ay hindi kumakain. Lord, we pray for them and we remember them. At turuan mo rin kami na hindi lamang sila alalahanin at hindi lamang sila ipanalangin, kundi aksyonan din ang bagay na ito.
na i-share namin ang blessing na binibigay mo sa amin. Thank you, Lord, sa tanghaling ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.